Magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko lang pong magpasalamat sa Panginoon. Bagaman po ito'y naganap na nung mga nakaraang linggo, yung pong meron po tayong nabaptize na mga nasa sa jail. Yung po ipagpapasalamat ko po sa Panginoon. Kanina, siya ay nag-chat sa akin. Siya daw ay nanonood ng ating live streaming, si Sammy Sabugdalan or aka Zamboy Punzalan. Siya po ay nagpapasalamat sa church natin. Yung po'y ikwento ko lang po sa inyo, nung siya po'y dumating dito ng prayer and fasting, walang tao din kundi si Des at pinapunta ko na lang doon sa ibang mga men. Alam niyo po, siya ay tuwang-tuwa nung nakain sapagkat doon lang daw ulit siya nakahawak ng kutsara at tinidor. Yung po ay, kasi sa jail ay ang kanilang ginagamit dyan ay plastic lahat. Plastic na kutsara, plastic, walang tinidor minsan. Baka ipansaksak sa... Tapos tuwan-tuwa siya nakapagdamit po siya. Nung pinicturean po sa GC, kung yung nakita siya naka-stripe ng black and white, yun ay first time niya na nakapagsuot ng damit na hindi kulay dilaw. Sapagkat doon po sa loob, kung kayo po yung makakasama namin doon, tuwing Thursday, ay doon po ay lahat ay nakadilaw. Una kong punta dyan, ako'y nakadilaw, hindi ako nakapasok sa loob. Dahil baka hindi ako makalabas agad. Kaya si Romel na lang ang pumasok. Ako naroon sa gate. Tanda mo yun nung una nating punta dyan. Kasi bawal po talaga. So siya po ay talagang thankful sa church natin. Nakakatuwa po ang testimony niya sa Panginoon. And ipag-pray niyo po, hindi po madali. Actually, nung gabi na siya naririto, ang kausap niya ay mga active pa rin sa droga. So, ibig sabihin ko po ay yung mga pwede niyang mapuntahan ay, sabi niya talaga pag-praise siya at talagang mabigat yung labanan. So, pag-pray niyo po yun, ay po ipagpapasalamat natin. 14 po sila. 13 na lang po yung naroon sa loob. Last Thursday po namin kami, ni na Brother Romel uli at ng ilang kasamahan ko po. Ang tanong uli ay, Brother Henry, kailan ang baptism uli? Nagtatanong uli at gusto yata magpabautismo ng iba. Parang ako si John the Baptist muna eh. Kundi sabihin ko ay teka muna, wag muna. Magpakita muna ng bungang karapat-dapat sa pagsisisi. Nakita yata yung mga dalaga namin kasama. Parang nakita si Erel, nakita si Ana. Baka biro lang po. Pero totoo po, may mga gusto po doon na magpabaptize uli. Actually po, yung iba doon ay nabaptize ng Seventh-day Adventist. Si Sammy ay baptized ng Seventh-day Adventist. Si Tito ay ganun din. Pero sila po ay nagpa-rebaptize sa atin. Dito po nila daw gusto. At yung isa doon ay Lord willing, kung makakalabas po, ang kanyang hatol ay babasahin sa August. Kung yun ay makakalaya, gusto daw po niyang mag-full time. Si Brother Tirso Tito. Talagang yun ho ay parang tito ng Bible. Napakabilasik mangaral sa loob. Talagang siya ay parang pastor talaga. Ang kulang na lang ay ordain. Marunong talaga sa doktrina. Totoo po, baka may pagka nakatabi ninyo natin, ay tayo dadaigin sa alam sa Bible. Sa ulo ang kagalingan po sa jail, kung gusto niyo pong gumaling sa memory verse, kayo magpakulong. Hindi, totoo. Kaya na lang i-quote ang verse, yung verse, book, chapter, verses, na quote nila ng tama. Kagagaling ng mga ari. Ay, okay, familiar na lang At nakakaputi din dun po sa loob. Kaya nagkakalokohan dito sa simbahan. Narito si Eric, si Pastor Gary, ay si Sammy namuti na. Kaya sabi, parang inyata ang paraan para pumuti. Hindi, kidding aside, nakakatuwa po ang gawain po doon. Pwede naman po doon pumasok. Hindi lang po sobrang dami ang pwede naming dalhin. Kaya lang kami nakapasok po doon ng mga 8 kami kasi may baptism po tayo. So kung kayo po yung interesado, kayo po yung magsabi para kayo po yung aming madala din doon. Pero bawal ang minor de edad. Bawal ang 18 and below. Hindi na po palalabasin pag ipinasok doon. At ikalawa pong pagpapasalamat ko, di yun po sa jail. Nakakatuwa po, last Thursday din, nais ko lang pong ibahagi sa inyo, ang aking prayer sa kulungan, hindi lang mga PDL ang maturuan. Pag sabing PDL ay person deprived of liberty, another term sa prisoner, medyo iniiba nila ang term PDL, ay meron po tayo doong kaibigan na Murada ang apelido. Siya po ay Christian din.
hindi ko siya nakikita na nagbabantay po sa gate. Nung araw na yun, bigla ko siya nakita. Sabi ko, sir, narito pa po pala kayo. Akala ko kayo na-promote na kung sasabihin, Brother Henry, ako'y promoted na, ako'y sa admin na ngayon. Nasa office na siya. And siya po talaga Christian. Tuwang-tuwa siya nung nalaman kami na Romel ay nagtuturo doon. Ang sabi ko po sa kanya, pwede po ba kayang tayo magka-Bible study rin sa mga officers? Total siya naman ay administrator na rin po doon. Pumayag ho, pumayag. So, ipag-pray niyo po na Lord willing, I don't know when, kung ngayong darating na July, ay magkaroon po ng meeting, nagmi-meeting po yung mga yan every Monday, lahat ng mga officers doon bago sila pumunta sa kanilang mga poste, sa post nila. Pag-pray niyo po na ma-Bible study din natin. So, kumbaga, nababible study natin yung ang huhuli, nababible study natin yung pinagdadalhan ng nahuli, at nababible study yung mga huhulihin pa. Kumbaga, kahit saan ka magpunta, huli ka. Kaya sabi nga po na sa mga bata na tinuturuan sa school, pag kayo ay hindi nakinig sa amin dito, makikinig din kayo sa amin. Kasi pagka kayo sa hotel, mahuhuli kayo ng pulis, dito turuan din namin kayo. Pag nahatulan ka na sa BJMP, tuturuan pa rin namin kayo kasi hindi ka namin tatantanan. Hindi ba, yung po ipagpapasalamat ko, yung blessing pong yun sa jail, yung po ay nakakatuwa na patatlo naman po ang pagpapasalamat ko. Kaya maganda rin po yung may naging kaibigan tayo nung tayo ay yung pala kaibigan din. Last Friday naman po, nalito po kami sa venue ng Bible study. So sabi, paikot-ikot ako doon sa Taysan. At habang ako po yung nagdadrive, nakita ko po yung dating head ng Municipal Civil Registrar, si Mama, Nene, Bagon niya. Yun, si Ma'am Nene. Nakakatuwa po, yun po ay Catholic yun ay malapit din sa simbahan ng Katoliko. Pero, siya po'y willing na magpa-Bible study this coming Friday. So, bago yung mag-join po kami sa outreach, ini-invite po kami sa kanyang tahanan para daw po sabi, Brother Henry, aantayin kita sa Friday. So, pag-pray nyo din po yun, yung po'y blessing din na tayo ay, yung preaching ni Eric nung Wednesday, yun dapat natin ipag-pray. Na dapat ay hindi lang natin inaabot yung, alam nyo na, yung mga sabihin na nating nasa mabababang klase ng pamumuhay. And they are very important. But again, dapat ay meron din po tayong vision talaga na yung mga namiminuno, kesa iba ang mang-impluensya sa kanila, tayo na ang maka-influensya sa kanila. So ipag-pray nyo po yun, malaki ring pamilya, ang mga kapitbahay, mga abogado din. So sana ay makaka-join din sila sa Bible study natin para po, alam nyo, yung salita ng Panginoon ay kumalit pa sa iba-ibang klase ng tao po dito sa ating bayan. So yun po yung mga highlight at sa mga answered prayer po ng Panginoon. Marami kasing tinutugon ng Panginoon sa kanyang mga provision na minsan yung pagkaakala mo nang wala, biglang may mga blessing na dumadating ang Panginoon. So purihin po siya.